Oh, pero dito tayo, meron pa tayong isang issue ngayon. Oh, ito si Inday Sara, meron na namang sinabi patungkol sa flood control projects. Commission for Infrastructure. So paniwala ko, Binuo para kontrolin ang naratibo. Ito raw para kay Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit binuo ng Administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Yes, kontrolin. Kanina, yan yung pinag-uusapan natin kanina para kontrolin, binuo para kontrolin ang naratibo. O ano yung naratibong inaano nila ngayon? Pinipresenta sa tao? Na si Romualdez gagawing state witness. When you say state witness si Romualdez, siya yung least guilty. O so kung siyang least guilty, sinong ituturo niya na amo niya? Si Bongo? Si Jesus Cudero? Si Inday Sara? Anak ng tinapay na yan, oh. so paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Yan ang paniwala ni Nililegitimize yung kwento na gusto lumabas. Bakit ko pinost dyan? Hanggang ngayon, wala pang Blue Ribbon Committee hearing. Tapos sinabi ni Tulpo na magfo-focus naman siya sa Farm to Market Road. Kaya walang hearing ngayon kasi ayaw nilang may lumabas na bagong issue. Gusto nila, mai-release nila yung inilalagay nila sa utak ng tao through media at saka mga vloggers nila. Itong ICC ang legit, itong ICC ang may direksyon. At kung ano yung istorya na lumalabas sa ICI, kung ano yung istorya na pinalalabas ng ICI, yun yung ina-amplify nila para yun yung maisip ng mga tao. Kaya nga walang hearing pa ngayon ng Senado ng Blue Ribbon Committee. Bagamat naka-break yata sila, pero kaya nga wala pa at pinahinto muna nila yan tentatively. Para ang isip ng tao mag-focus doon sa mga inilalabas na propaganda ng ICI. Vice President Sara Duterte sa pag-iimbestiga ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects, lalo't hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. Nauna nang sinabi ni Duterte, bagaman siguradong hindi aabot sa kanyang flood control scandal, iuugnay pa rin daw siya rito at anyay gagawan ng kwento bilang konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kasama sa iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang CLTG Builders na pag-aari ng Amanigo. Hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Patuloy na hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI at Malacanang. Dati nang sinabi ng Pangulo na hindi makikialam ang Malacanang sa magiging trabaho ng komisyon at wala ring sisinuhin sa investigasyon kahit paraw ang kanyang pinsan na si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Dadalo dapat si Romualdez sa ICI hearing sa Miyerkules, October 22. Pero ayon sa ICI, hiniling ni Romualdez na ipagpaliban muna ito dahil sasailalim siya sa medical procedure. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Romualdez. Hindi naman namin pwedeng hindian, no? So basta wag lang siya aalis ng bansa for medical check-up, no? So ayan, no. Ano ba sinabi ni Inday Sara doon? So yun nga yung sinasabi ni Inday Sara na ang sinabi ng Malacanang hindi daw sila makikialam sa investigasyon ng ICI. Pero may pronouncement din ng Pangulong Bongbong Marcos na malabo akong madamay dyan. Malabo akong madamay dyan. Wala akong alam dyan. Ganito, ganyan. So akala ko ba wala kang pakialam?
Akala ko ba hindi ka makikialam tapos nagkokomento ka. So parang ngayon pa lang, ikaw nagbuo ng ICI tapos sinasabi mo na wala kang kinalaman sa corruption na yan. Tangina, ba't nag-ICI pa? Yes, I think Chairman Reyes agreed to a postponement. Hindi raw nakikita ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na makakaapekto ito sa takbo ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok. Ayun. Diba? Sasabihin mo, hindi ka involved. Tapos, nagbuo ka ng komite. Oh, Diyos ko naman, oh. Oh, eto na nga, meron pang isang balitang malupit. Oh, speaking of freedom of expression, tatanggalan nila ng pensyon ang mga retiradong militar dahil lang sa kanilang paglalabas ng saloobin. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa mga nasa posisyon pa ngayon dyan sa militar na pagdating ng panahon, magre-retire din kayo at inaasahan nyo yung retirement ninyo. Okay? Ang problema kasi, dahil ang gobyerno natin ngayon, 10 ng lahat ng mga nakikisimpatya sa gobyerno na ito, umiikot ang kanilang mundo sa pera dahil mga kurakot ang mga buwaka ng ina. Dahil umiikot ang utak nila sa pera, akala nila yung mga tao kaya nilang kontrolin sa pera. Tinan mo, yung si Romualdez, nung panahon niya, namigay ng ayuda. Kinontrol niya yung mga tao sa pamimigay ng ayuda. Kinontrol niya pati yung mga congressman na kung hindi kayo aayon sa akin, wala kayong mga budget sa pera. Ngayon naman, ginagawa din nila yung same formula sa mga retired military personnel. Dahil yung mga retired military personnel na mga matitino, nagsasalita talaga tungkol sa korupsyon. Tapos ngayon, ang panakot netong mga hudas na mga uniformado na aktibo pa, tatanggalan sila ng pensyon dahil lang sa nagsasalita sila ng against sa gobyerno. Pribadong tao na sila at saka yung pensyon na yan, pinaghirapan nila yan, pinagtrabahuan nila yan, tapos tatanggalin nyo lang dahil ayaw nyo na nabibisto kayo. Kasi di umano, may mga ghost military projects din daw. Pwede nyo namang i-deny yung mga yan At pwede kayong magpakita ng pruweba bakit kailangan nyo takutin itong mga nagsasalita na tatanggalan sila ng pensyon. So ibig sabihin nyo nang hawak nyo sila sa leeg, hanggang sa retired na sila, hawak nyo pa rin sila sa leeg. Pinaghirapan man nila yan, hindi naman sa inyo yan. Ang mga Pilipino nagbibigay ng buwis para may pambayad din dito sa mga pensyon ng mga magigiting na mga militar na ito. Tapos, kung makaasta kayo, babawiin nyo, tatanggalan nyo sila ng pensyon, parang putang ina nyo kayo ang may monopolya sa pera ng taong bayan. Gustong-gusto ng taong bayan na nagsasalita itong mga retiradong mga opisyal na ito dahil at least alam namin pare-pareho na we are in the same page. Pare-parehas kami ng obserbasyon sa bayang Pilipinas. Bakit hindi nyo kumbinsihin yung mga amo ninyo na magnanakaw na tumigil sa pagnanakaw para walang nagsasalita against them? Noong panahon ni Pangulong Duterte, may mga retired military officers ba na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya kay Pangulo? Kay Pangulong Duterte? Wala. Mayroon bang threat na tatanggalan sila ng mga pensyon? Wala naman. Tinaasan pa nga ni Pangulong Duterte yung mga pensyon nila Ganyan kamahal ni Pangulong Duterte ang mga uniformado, pati nga sweldo ng mga pulis sundalo, tinaas niya Dahil mahal niya. Tapos ngayon, tatanggalan nyo sila ng pensyon dahil lang nagpapakita sila ng pagkadismaya sa gobyerno. Tanginan nyo. Puros kayo mga kawatan. Lahat kayong mga militar na aktibo. Lahat na kayo. O kasapakat na rito sa pagnanakaw sa taong bayan dahil pinapayagan ninyo itong mga taga-gobyerno na gamitin kayo laban dito sa mga matitinong retired officers. Pag nag-retire kayo, sana kayo lahat na mga nasa opisyal ngayon, sana wala rin kayong retirement. Mga hudas kayo. Wala. Ito.
Mula 2023, babala naman ang inabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ang AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cos. Sabi mo lang yun na fake news kapag nagpakita ka ng pruweba na yung mga sinasabi nila hindi totoo. When you deny something, you have to show proof na hindi totoo yung sinasabi sa'yo. So, for example, si Bongbong Marcos, when we say addict siya, how can he just deny it? Oh, hindi nga niya ma-deny eh. Oh, pero instead of denying it, Bongbong Marcos has to show proof na hindi talaga siya addict. O ngayon, kung may mga nagsasabi, kasi hindi masisisi mo ba yung mga military personnel? Masisisi mo yung mga military personnel na ano sila, na baka ninanakawan din yung mga militar. Samantalang yung flood control project na nga lang, ninanakaw pa eh. Mga laptop na nga lang sa Department of Education, ninanakaw pa eh. Ito pa kayang sa militar, di ba? Pwede rin magkaroon ng corruption dyan. Kaya siguro nagtatanong sila, baka may mga ghost projects din dyan. Nagtatanong sila, you can just affirm to them or confirm with them na walang ghost military project, hindi papayag ang military na magamit sa corruption. Ganun. As simple as that. Bakit kailangan nyo silang takutin? Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will... Takin mo, gagastos pa kayo para dyan? Para lang hindi kayo batikusin, you have to silence them. Oh, there are, na sila eh. Mga retired na nga sila eh. So basically, even if they are getting something from this government, it is mandated by law na sila ay may matanggap na na pensyon. Hindi nyo sila dapat pigilan sa malayang pagpapahayag, lalong-lalo na they're not part of the military anymore. Kayo, yung mga active, pwedeng hindi kayo dapat nagpapakita ng bias. Tahimik lang kayo kung aktibo kayo. Pero when you're not active anymore, when you are retired, pwede na yun. Diyos ko naman kayo. So yung habang buhay, nakatikom ang mga bibig ninyo? Natatakot ba kayo sa nangyaring military junta dyan sa Burkina Faso ni Traore? Natatakot ba kayo sa sa mga pagpapalit ng rehimen, pagpapatalsik sa mga sa mga leader dyan sa Madagascar, dyan sa Nepal? Natatakot ba kayo? Alam nyo, ang takot lang matanggal sa posisyon yung mga magnanakaw. Yung mga kawatan na kumikita sa posisyon, yan lang ang takot. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Natatakot ba si Inday Sara na hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno? Ang natatakot, Pilipino. Bakit? Mas kailangan natin si Inday Sara kaysa tayo kay Inday Sara eh. Hindi tayo kailangan ni Inday Sara, well-off man yung pamilya nila. Kung yan, hindi na yan makatakbo sa politika, baka tuwan-tuwa pa yan eh. Ang nakakaawa, mga Pilipino. Siya na nga lang yung matinong pwede nating asahan, madidisqualify pa. Kaya siya ipinagtatanggol ng tao. Hindi natatakot si Inday. Si Kiko Barsaga natatakot na matanggal sa Congress? Hindi. Bakit? Ba't ako matatakot na matanggal? Hindi naman ako yumayaman dahil sa pagiging congressman. Magkano lang ang sweldo ng congressman? Ngayon, ikaw takot kang mawala sa presidente, takot kang mawala na congressman kung yumayaman ka, kung negosyo mo yung pagnanakaw sa Kongreso at saka sa Malacanang. Kung yan ang purpose mo, matatakot ka talagang bumaba, matatakot ka talagang mawala yung perang nakukulimbat mo. Di ba? Hindi natatakot yung mga Pilipino, natatakot mawalan sa serbisyo. Kayo, takot kayo mawala sa serbisyo, bakit? Malaki ba yung pakinabang nyo dyan sa serbisyo? Bukod sa kapangyarihan, malaki ba kinikita nyo dyan? Magkano lang mga sweldo nyo? Will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po.
Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. Hindi. Mandato ng gobyerno yan. Ano yan? Binipisyo yan. Tanga. So kung halimbawa ako, galit ako sa gobyerno, may natatanggap akong pensyon sa SSS, hinulugan ko naman yan. Tatanggalin nyo yun? Hindi pwede yun. Hindi lang naghuhulog yung mga dating membro dahil yun ang sinasaad sa batas. At according sa batas, hindi nyo pwedeng baliin yung batas. Pag nag-retire sila, naabot nila tong edad na ito. Wala silang mga problema nung sila'y nagsiservisyo, wala silang mga kaso, nag-retire sila ng maayos, tatanggapin nila yan as benepisyo. Gago. Benepisyo nga, tas tatanggalin mo. Ano ka, Diyos? So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control. May rason eh. Hindi naman ang ganda-ganda ng ginagawa ni Bongbong. Hindi naman sila nagre-request na bumaliktad kayo kay Bongbong sa kabila ng magandang ginagawa niya. Wala namang ganun. Di ba? Hindi naman nila sinabi na ang ganda ng ginagawa ni Bongbong. Bumaliktad tayo. Hindi naman maraming issue. Ang daming pagnanakaw. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Walang programa. Hirap na ang Pilipino. Ang daming ninanakaw tapos ayaw nyo na itong mga retired. Miski nga ako eh. Ako nga kung pwede lang magsabi rin ako na alam nyo dapat bumabaliktad na kayo. Sa dami ng mga pagnanakaw na ito eh. Kaya lang makakasuhan naman ako ng sedition. Hindi ba? I mean, wine-weaponize nyo kasi yung batas para hindi kayo masita eh. Hindi pwede yan mga sir. Hindi nila gustong bumaliktad, tumalikod sa gobyerno dahil maganda gobyerno. Kaya sila nanghihikayat na tumalikod sa gobyerno kasi pag nanakaw ang ginagawa ng gobyerno, masama ba yun? Masama ba na manghikayat ka na doon tayo sa tama, wag sa mali? Para sa akin, hindi masama yun. Pero wag. Bayaan nating matapos itong termino ni Bongbong Marcos. Singilin natin siya pag wala na siya sa posisyon. Oo, lahat ng mga ginawa niyang kahayupan sa Pilipinas, pabayaan natin na gusto ko nga mabuhay ito ng matagal eh. Para lahat ng karma niya, maramdaman niya eh. Hanggang sa siya na yung manalangin na mamatay na siya eh. Diba? Kunin mo na ako. Yung hindi, diyan ka lang, masakit. Diyan ka lang. Yun nga ang gusto natin eh. Pero sana lang sa mga military natin, huwag kayong balat sibuyas. Kung yung inyong mga dating opisyal na nagsasalita ngayon dahil sa korupsyon, wag na natin silang pigilan kasi karapatan nila yan. Ngayon kayo bilang mga nasa posisyon, kayong mga nandiyan sa military pa, no? Kayong mga sundalo pa na aktibo, mga opisyal, bigyan nyo sila ng assurance na, mga sir, pwede ka ba makausap? O nakita ko itong ano mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi naman kami nagtutulog-tulugan. Sumusunod lang din kami doon sa chain of command. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pinababayaan na namin yung mga Pilipino na mag-suffer dahil sa corrupt na gobyerno na ito. Hindi po yung ganun. Pasensya na po. Wala. Alam mo yun, madadaan naman yan sa matinong usapan eh. Bakit kailangan magpataasan kayo ng ihi? Dadating din yung panahon. Actually, yan din ang hinahintay nyo, yung retirement nyo eh. Darating yung panahon na wala na kayong mga sinusunod na mga amo. Pag wala na kayong sinusunod na mga amo, pwede na kayong magsalita ulit according sa inyong isa inyong laman ng inyong puso at isip. 'Di ba? So bakit kailangan nyong pigilan itong mga retired na sa tinagal-tagal na panahon sumunod naman sila sa chain of command? Ngayon na wala na sila sa chain of command, bumabati ko sila sa gobyerno, ibigay nyo na sa kanila yun. Mantakin mo 60 years, 65 years na sila na nakikipaglaban para sa mga presidente na yan. Tapos ngayon na nakikipaglaban na sila para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, pipigilan nyo.
Magre-retire din kayo balang araw. projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects. Yun, i-deny nyo yung 15 billion na military ghost projects. I-deny nyo. Kung hindi talaga totoo, i-deny nyo. Show proof na hindi kayo kasapakat sa pagnanakaw. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yun. Kung talagang hindi naman kayo nagnakaw, bakit kayo magagalit kung kine-question kayo kung nagnakaw ba kayo? Sabi ko, kung ako hindi ako addict at sinabi na addict ako, magpapadrug test ako kagad. Ba't ako matatakot? Eh paano kung talagang addict tong presidente, walang accountability, hindi nagpapadrug test, tas addict talaga, mantakin mo sumusunod kayo sa addict? So sinong matino? Kayo na mga nasa gobyerno, mga nakaupo, mga aktibo pa sa serbisyo, sumusunod sa addict, o yung sa mga retired military personnel na ayaw sumunod sa addict? Mula 2023 hanggang 2025, DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process and any to that effect. So, maling-mali po, no, na ipakalat na meron pong anomalya sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan, okay yan ma'am. I-deny, okay yan. Di mabuti kung ganun. Salamat naman kung ganun, at least hindi corrupt ang military. Kaya nag-iisip ang mga tao na even the military is corrupt, even the PNP is corrupt, and other agencies are corrupt. Kasi nga, corruption ang legacy ng gobyernong ito. Magnanakaw si Marcos Sr., si Imelda, pati si Bongbong na na magnanakaw. O kaya talagang mapapaisip sa military, baka meron din. All you can do is deny and to show proof na talagang wala. That's good. At least hindi involved ang military sa corruption. Mabuhay ang AFP. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pagbuntot ng China sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng maritime Ayun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.